Presidente Arroyo before that. She became President 2001. So were you dealing with government before 2001? Hindi ko matandaan. Kailan po kayo nag-start magnegosyo? More or less lang po. 80s, 90s? 80s po. 80s. Tapos ano po ang nature ng negosyo? Nature po. Kanina po kasi sinabi nyo trading. So, anong binibenta nyo? Sinong kliyente nyo? More or less, private sector ba? Government? Anong business nung 80s nung nagsimula kayo? Sa Cebu, shipyard po. Shipyard. Yun ang una niyong negosyo. Oh. So, after yung shipyard, anong naging susunod yung negosyo? Lupa po. Buy and sell ng lupa din. Buy and sell ng lupa. Ay, may I ask, kailan ho nag-retire yung asawa niyo sa militar? Hindi ko matandaan po. More or less lang. Ilang taon na ho yung asawa niyo? 60 po. 60. Nag-retire ba siya upon na nag-early retirement ba siya or when he turned 56? Early retirement po. Early retirement. More or less, 90s, 20yan. Sino na presidente nung nag-retire siya? GMA. So, nung 80s, nung nagnegosyo na kayo, naka-reflect sa salin ng inyong asawa. Yung mga kinikita niyo sa shipyard and then sa mga susunod na negosyo. Hindi ko po alam, sir. Mag-asawa kayong dapat pumipirma nun eh. Hindi ko matandaan. Hindi nyo matandaan? Opo. No. May ask lang, Miss Sula, may document na, ito po yung pinakita ko kay Miss Napoles. Signature nyo ba yung nandun? Opo. So, saan galing yung dokumento na to? Yan po kasi parang request letter na dapat merong ibibili ng mga fertilizer ang masaganang ani. Sa opisina po kasi parang pinaikot namin na gano'n na merong nag-check, nag-request, tapos inaprubahan po ni Madam. Bakit allegedly meron siyang pirma? Anong role niya dyan? Kasi po yung time na yun, nung pinapirma ko yan, sabi na, na tuumpisa pa lang sila noon. Sabi ko, Madam, magdi-request ng kailangan to sa department, sa HRF Implementing Agency. Pinirmahan naman po niya. Tapos saan naka-attach to? For what? Naka-attach po yun dun sa mga dokumento na na project. For an NGO or for Joe Chris or NGO for po. NGO. So hindi totoo wala siyang pirma dun sa mga dokumento ng NGOs? Yan po, isa sa katibayan na siya merong related sa isang NGO. Let me go back, Mr. Paulso. Kanina sabi mo, isa lang yung tunay na foundation, no? Yung pang-outreach nyo na nakapangalan sa nanay nyo. All other foundations, dinideny nyo that you have anything to do with it. Tama po? Opo, Your Honor. Okay. But ang dokumento na to ngayon at ang testimony ni Ms. Sula ay nagsasabing hindi, pati sa pagbabay and sell ng mga ay may kilalaman kayo. Ano ang totoo? May kilalaman kayo? Wala po. Wala kayong kilalaman. So you're denying na tunay itong dokumento na to? Opo. At hindi kayo pumirma sa mga dokumentong ganyan? Opo. Okay. Pero yung kumpanya nyo really deals with fertilizer? Hindi po. So ang JLN never dealt with fertilizer? Opo. Ang Joe Chris? Hindi. Hindi rin?
Sorry po, para lang malinaw. Hindi rin po. Hindi rin. But mabalik ako, but during the fertilizer scam, yung lawyer nyo at kayo mismo, yung sulat nyo, na dito and the subpoena, said that you supplied fertilizer to certain areas in the north. Kung hindi ako nagkakamali, region 1 and 2. Bakit ngayon siya sabi that Joe Chris has nothing to do with fertilizer? Kung yung mga dokumento na galing sa inyo, sinabit dito, ay sinasabi you deal with fertilizer. Hindi ko matandaan po. So, mabalik po tayo. So, after the shipyard, ano yung negosyong pinasok niyo po after that? Sabi niyo, around 1980 shipyard, pagkatapos po noon, ano namang pinasok niyo? Siguro dito ako papunta, Mr. Polis, no? Ang sabi niyo, innocent kayo, diba? At sabi niyo, marami kayong negosyo. Kasi lumabas na sa TV yung mga properties, tatanong ko mamaya. So I want to give you all the opportunities to show na you're innocent or mali itong mga bintang sa inyo or naloko lang kami ng mga taong nandito sa kaliwa namin. No? But you're not making it easy for us eh. Or if it's true that you're innocent, you're not giving people reason to believe it. In fact, you're giving me a reason to believe na talagang hindi ka nagsasabi ng totoo because may mga hawak kaming sulat ng Blue Ribbon ha. Nung 2006 pa namin hawak yan. Wala pa tong PDAP, wala pa tong tungkol sa mga senador, no? So, tulungan nyo kami intindihin yung sinasabi nyo. Mabalik ako, di ba? Hindi nyo naman dinideny na nakipag-usap kayo sa editorial na naimbita kayo sa Inquirer at nagsalita ho kayo doon. Tama ho ba? Opo. Okay. At doon sinabi nyo na may negosyo kayong coal sa Indonesia. Opo. Okay. So, doon ako papunta. So, kung totoong ang pinanggalingan ng pera nyo sa iba't ibang negosyo, pwede bang ilahad nyo sa amin, pakita nyo sa amin kung paano ka lumaki bilang isang negosyante at ano-ano mga negosyo ang pinasukan nyo? I invoke my right kasi po yun ang magiging depensa namin sa kasong hinabla po sa amin. Yes, so it won't incriminate you. In fact, it is your legal defense. You have a right not to speak on items that will incriminate you, but on items that will even free you. I invoke my right po. So, Against self-incrimination. so ibig sabihin, you're not ready na ikwento kung paano kayo maman? Opo. Okay. Pero, you admit na mayaman ka? You have a lot of money and resources? Hindi po. Hindi. So, for example, how would you consider yourself? Average middle class, upper middle class, mayaman? You can use any adverb or term that you want, no? But pag sinabi mong hindi ka mayaman, what do you mean? What do you... Tama lang mo sa buhay. Tama lang sa buhay. So, ano sabihin mong net worth to ninyo? Net worth, ma'am, mahirapan naman siguro kami maniwala na sinasabi nyo, may international dealings kayo, may shipping, may coal plant, may carbon credit trading. Tapos pagka yung simple questions, ano negosyo nyo o kaya ano yung net worth nyo, di ba? Net worth simple lang, di ba? Yung magkano ang pera nyo at properties minus yung utang ninyo. 50 million, 100 million, 10 million, 5 million. Halimbawa po, di ba, parating pinapakita ngayon November 1, yung mausoleo nung parents mo. Sabi nila, it costs around 2 million pesos. Tama ho ba yun?